Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Pasig River Esplanade. Pero ang video natin today ay tungkol sa Pasig River Expressway Project. Alam nyo ba na isang dokumento na lang pala ang kailangan at pwede nang ituloy ang Pasig River Expressway? Kung babalikan natin, ilang taon na nakaraan ay propose nga ng San Miguel Corporation sa nakaraang administration ang pagtatayo ng Pasig River Expressway. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Pasig River Expressway Project ay isang bagong elevated tollway road na idadaan nga sa kahabaan ng Pasig River. Dahil sa objection ng iba't ibang mga sektor, pinuspone muna ng San Miguel Corporation pansamantala at hindi muna ipinagpatuloy ang proyektong yan. Ayon pa sa San Miguel Corporation, pinakinggan pa nila ang mga concerns sa pagtatayo ng proyektong yan. Ilang local government units din na nagpahayag na pagtutol sa pagtatayo ng Pasig River Expressway at sinabi na pag-aralan muna bago itayo ang proyektong yan. May mga grupo din mula sa iba't ibang sektor katulad ng mga environmentalists, religious organizations at national historical advocates na nagpahayag din ng pagtutol sa pagtatayo ng Pasig River Expressway. Halos isang taon na rin wala nang sinabi ng San Miguel Corporation na kanselado na ang Pasig River Expressway. Pero ilang buwan lang nakaraan binawi din ito kaagad at sinabi na hindi cancelled at postponed lang ang pagtatayo sa proyektong yan. At eto na nga ngayong 2025 muli na namang binubuhay ang Pasig River Expressway. Baka next year pwede nang ituloy ang proyektong yan. Andito pala tayo sa taas ng Binondo Intramuros Bridge. Bakit nga ba dito tayo nagbablog tungkol sa Pasig River Expressway? Dito kasi mismo sa area na to dadaan yung ruta ng Pasig River Expressway. Ayan guys, dito sa gilid kasi nga may arko dito ang Binondo Intramuros Bridge. Diretso yan hanggang doon sa may R10 kung saan magsisimula ang Pasig River Expressway at diretso na yan hanggang sa iba't ibang lugar along Pasig River. Madadaanan yan ang Manila, Makati, Mandaluyong hanggang Pasig pa yata, Taguig. Last year ay may inilabas na nga ng mga disenyo ng Pasig River Expressway Project. Pero ayon pa sa San Miguel Corporation, hindi pa yan ang final design. Kasi nga magkakaroon pa ng pagbabago sa design ng expressway at makikipag-cooperate sa iba't ibang local government para maging maayos ang pagtatayo ng proyektong yan kapag natuloy na.
So ayun guys, dito nga sa kabilang side ng Pasig River sa may Binondo Escolta area, idadaan yung Pasig River Expressway. Naitayo na rin dyan sa kabila ang Pasig River Esplanade Project. Kung sakali man na matuloy na ang Pasig River Expressway Project, may haba yan na 19.37 kilometers mula dyan sa may R10 sa Manila Bay Area hanggang sa Taytay Rizal sa C6. Doon yan i-connect sa isa pang expressway ng San Miguel Corporation, ang Southeast Metro Manila Expressway. Andito na tayo sa may Binondo Riverside area. Meron din ditong ginawang Riverside Park pero hindi ganun kaganda kumpara doon sa Pasig River Esplanade. Dito ginawa ng tambayan ito. Magkakaroon din pala ng connection ang Pasig River Expressway sa EDSA at sa C5. Ayon pa sa latest update, kapag binago na ang disenyo ng Pasig River Expressway, ito ay magiging hybrid expressway na. Ibig sabihin hindi lang mga sasakyan ang pwedeng dumaan, pwede rin dumaan sa expressway ang mga cyclist o mga nakabike. May area din na magkakaroon ng pedestrian access at magkakaroon din ng ruta ng P2P bus. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo na ituloy na ang Pasig River Expressway Project? Dito naman tayo dadaan sa kabila ng Binondo Intramuros Bridge at tatawid tayo doon sa may Intramuros Esplanade. Sobrang daming tao ngayon kapag ganitong oras na dyan sa Pasig River Esplanade.
Naging popular na rin na pasyalan at tambayan ang Binondo Intramuros Bridge. Ang ganda pa naman ng view dito mula sa taas. Kitang-kita natin ang progress at development dyan sa Binondo area. So ayan guys, ganyan kadaming tao ngayon dito sa Intramuros. May night market kasi dito na dinadayo talaga. By the way, nagbukas na ang Phase 4 ng Pasig River Esplanade Project mula dyan sa may Loton hanggang sa may Arroceros Park. Abangan nyo na lang sa next video yung tour na gagawin natin doon kapag open na yan sa public. Napakaraming food choices din dito sa food market. Kaya naman marami na talagang tao dito hanggang sa gabi. Maganda rin dito kapag sunset na. Ayan, makikita nyo naman. At hindi lang yan, dahil sa naging tourist attraction na nga ang Pasig River Esplanade, mas dinagdagan pa ang mga food outlets dito hanggang doon na talaga sa may Fort Santiago. Kung may time kayo, subukan nyo mamasyal dito sa Pasig River Esplanade. May Phase 1 ito, Phase 2, Phase 3 at ngayon nga ay nagbukas na ang Phase 4. Ano masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!